Kaidol, magandang hapon ulit. At aking video ngayon ay tungkol sa paano mag-check ng transformer, kung ito ba ay good pa or bad na. So papakita ko sa inyo, gagamit tayo ng tester. So bali dalawang transformer itong ating i-check. So, ang isang transformer, ito medyo malaki, ay nasa 750 mA, 10.5 volts ang niya, voltage out niya. Then ito namang isang maliit na transformer ay center tap, 3 wire. So ito yung ayaw umilaw o gumana yung charger. So check muna natin ang resistance or continuity kung bakit ayaw gumana itong transformer na to. So gagamit tayong tester, malalaman natin kung ano yung sira. Pag ang tester na gamit nyo mga ka-idol ay auto range, so iwasan natin hawakan ang test probe ng dulo. So pag hinawakan natin, yung resistance ng ating katawan ang siyang marireading ng tester. So makikita nyo, yan, walang reading. Pag hinawakan mo yung test probe nya, so may reading na kukuha yung tester. Yun ang ating resistance. Kaya sa mga nagto-troubleshoot, mayroon tayong ground strap nilalagay dito sa mga electronics company, mga operator. Naglalagay sila ng ground strap para maprotektahan yung mga IC, mga CMOS IC, mga sensitive na IC na yung meron tayong kuryente sa katawan o resistance na pwedeng makadamage sa pyesa. So hindi pa na ikakabit, sira na agad yung pyesa, yung IC, yung mga sensitive na IC. So ngayon, checkin natin. So ang center tap, so common niya ay black color. So secondary muna tayo mag-check. So hindi natin nahawakan ang test probe sa yung wire para hindi magkaroon ng error yung reading. Okay, yan, meron tayo. Hindi ko mabasa dito kaya baliktad yung nasa display. So mga 12 ohms yata to. Next, dito na tayo sa isang blue wire. Yan, ganun pa rin, common yung black. Ito positive test probe, lagyan natin dito sa ano. So may reading pa rin. Yan, mga 12 ohms. Yan. So dito na tayo sa primary winding, magsusukat. Yung primary winding ay yun ang 220 volts input AC yan. Sa mga outlet natin yan, ito yung input nya, 220. Ganun pa rin, huwag natin hawakan para accurate yung reading ng tester. Yan mga ka-idol, mega ohms ang reading. Dapat ay nasa ohms lang siya, mga 200 ohms, 300 ohms ano ang reading niya. Pero pag mega ohms ang reading, so ibig sabihin mga ka-idol ay open na siya. So ganun ang pag-check ng transformer. So busted na to, kaya hindi na gumagana yung charger. Then dito naman tayo sa isang transformer. Ito ay kinuha ko lang sa mga sirang ano, charger din.
So, check natin. Ito, primary, yung red color. Yan. At ito ang secondary, blue color. So, kanina, center top. Ito ngayon, dalawang wire lang. So, meaning, yung isa nito ay 0 o ground at isa nito ay yung ano niya, 10 volts. Checkin na natin. So, ganun rin proseso. Check muna natin ang input lang, mga continuity. Yan, balatan natin yung wire para meron tayong pang reading. Para sa cutter. Yan. Okay. So, ganun pa rin mga ka-idol, pag auto range, ang tester na gagamitin nyo ay huwag nyo hawakan ang test probe para hindi magkaroon ng error reading kasi sumasama yung resistance reading ng ating katawan. Yan. So, 0, 0. Tapos ito yung isa. So, secondary winding muna tayo. Kita nyo? Hindi ko hinawakan mga ka-idol ha. Oh. Hindi ko lang natin wire para sumabit itong test probe nya. Yan. So, meron tayong nakukuha ang reading. Yan. Ibig sabihin, okay. Secondary winding nya, okay yung resistance. Sa primary winding naman tayo mga ka-idol. Ganun pa rin. Yan. Okay. Red to red. Kanina ay blue to blue. Ngayon red to red na ating gagawin. Tetest rin. So dito. Yan. At isa ay dito. Sa red test probe. So meron tayong nakukuha ang reading. 15 ohms ba ito? Ayan. Yan. Ibig sabihin 15 ohms ay okay to. Good winding pa siya yung primary winding nya. Yan. Ibig sabihin buo pa to. Pero itong isang maliit ay open na yung primary winding nya kasi mega ohms na yung reading nya. Ibig sabihin open coil winding. Yung winding nya sa loob ng coil ay open na siya. Okay, ganun lang mga ka-idol ang pagto-troubleshoot o pag-check ng transformer. Thank you for watching my video.